gabi po mga kaibigan. Ito po, pangalawang gauge po natin, no? Medyo malaki po siya. So kasi po ito po ay panel gauge po ng Mitsubishi Montero Sports, okay? Ito po wala naman pong sira itong gauge ng Montero. So pinapa-change lang po yung color ng gauge para po medyo mas maaliwalas tingnan kasi po yung color po dito sa ngayon kulay orange. Okay? So papalitan po natin, meron pong na-recommend na kulay ng ating customer. So shoutout nga pala po muna Boss Alex Maslog from Davao City. So Sir Alex, salamat po sa tiwala po ninyo, no? At nakita niyo po yung vlog ko sa YouTube. Okay, so ito mga kaibigan, so umpisa na po natin, no? Tingnan po natin siya. Okay. So ang request po ng ating customer dito ay yung meron pong color combination na yung RPM from 0 to 120 is red, then 140 to 200 is kulay pink. So same dun sa speedometer. So ganun din po. So pati po yung ating ilaw sa signal, pati po dun sa apat na 4-wheel drive. So gagawin po natin siyang ice blue. Okay. Gawin na po natin ito. So medyo malaki lang po itong panel gauge ng Montero. Ayan. Okay. Ito pong pagbabaklas ng panel gauge ng Montero Sports, madali lang po siya. Okay, although meron po akong YouTube nito kung paano po pagbabaklas kasi during that time na nasa Quezon City Circle ako, doon ako nagawa pag Sunday. Binablog ko po yung mga sasakyan po na tinatanggalan ko po ng panel gauge para po madali pong sundan ng ating mga customer. Okay, so yun nga lang po, hindi ko po na-upload yung Montero sa aking vlog. Okay, pero check ko muna sa archive ko, na-save ko po doon para maisama ko po doon sa pag-upload ko sa ko para po madaling masundan ng mga customer natin na taga ibang lugar po. Okay, so ito po yung lalagyan niya, no? So maganda naman po nilagay ko sa matibay na plastic kasi medyo maselang po ito. Yun nga lang po, yung pagbabaklas po nitong Montero itong panel gauge ng Montero, yung pagbabaklas po nito sa mismong dashboard niya medyo maselan. Okay, so ang gagawin niyo po, tatanggalan niyo po muna yung battery ng sasakyan, kahit isang terminal lang, either positive or negative. Tatanggalin niyo muna bago niyo baklasin itong gauge. Then kapag ikakabit nyo po, kailangan tanggal po muna din yung battery. So bakit po kailangan tanggalin? Kasi mayroong mga modelo po ng Montero, maselan. So umiilaw po yung airbag. So kapag umiilaw po yung airbag, hindi na po siya natatanggal. So ang gagawin ninyo, para matanggal po ninyo, ipapa-scan po ninyo dun sa scanner para ma-erase po yung error. Okay. Hindi po siya basta-basta matatanggal ng dito. Ang basta pagpatay lang po ng makina ng matagal, unlike po doon sa ibang modelo ng sasakyan. Ito maselan po. Okay. So yan. Ito. So, balikan ko po muna, i-post ko po muna, no, medyo matagal para maka-less po tayo ng oras ito. Mahirap lang tanggal. Ito po mga kaibigan, okay na po, natanggal na natin. So ito po yung yung panel gauge ng Montero Sports. Okay. So yan, papaklasan po natin, no. Ito po, yun nga po, gaya na nabanggit ko, madali lang po itong baklasin sa dashboard niya. So ito lang po yung babaklasin nyo. Meron lang pong cover yan pero hinihila lang po yun. Tapos pag hinila nyo po,
Meron lang pong isang screw dito sa taas, then dalawang screw sa baba. Yun lang po. Tapos pwede nyo nang ugutin yung connector dito, tatanggalin mo lang po. Tatlong connector na po yan. Okay, so baklasin na po natin siya. Ito na-active lang po yan. Okay. Pwede po natin ito. No? Okay. Pwede natin siya. Ingatan nyo lang po ito, no? Kasi medyo brittle or malutong. Tapos sunod dito, na-active lang din po itong black guard cover niya. Yan. Okay. Yan. Pwede natin yan. Okay, so ngayon, itong needle po niya, okay, so bago nyo po tanggalin, okay, so ang gawin nyo po, lagyan nyo po ng marking. Ito, wala namang problema po dito sa kilometers at saka dito sa RPM kasi nakatapat lang naman po siya dito sa zero. Okay, so wala akong problema yan. Okay, tapat lang yun sa zero. Ito lang po, offset po ng konti ito. Itong sa temperature at saka itong sa fuel, naka-offset po yun ng konti. So ang gagawin nyo po, yung dulo ng mismong needle niya, lalagay niyo po ng palatandaan. Okay, kung saan po siya nakatapat. So yan, yan po nilagay yan. Para pagka binalik ko po, doon ko po siya itatapat. So ganun din po ito itong sa tawag dito, sa gas. Okay. Medyo mag-offset lang ng konti yan, pero minimal lang po. Kasi hindi naman po perfect pagka makikabit natin yan. Pero hindi naman po makaka-perfect. So ngayon, ito pong drive, kulay ice blue ito, pinapapatan ng ating customer. So itong left and right, or yung hazard niya, ice blue din. Okay, then 0 to 120, kulay blue. Then 140 to 200, okay, kulay pink. So 0 to 4, blue, yung number. Then 5 and 6, kulay pink. Okay. So ngayon, ang pagbabaklas po nito, may technique po ng pagbabaklas itong needle niya, no? Huwag nyo pong basta-basta hihilahin. Okay, so ang gagawin nyo po, i-rotate nyo po ng counterclockwise, ng clockwise. Okay. Okay. I-rotate nyo lang po ng clockwise. Okay. Kapag ka nasagad na, so i-diretso nyo lang po at pihitin nyo lang po siya. Okay. Yan. Yan. Pagka umiikot na siya, pihitin nyo na may puwersang paangat. Okay, may puwersang paangat. Okay. Pihitin nyo ng may puwersang paangat. Hanggang sa matanggal. Dahan-dahan lang po. Yan. Okay, natanggal na. Then meron pa po yung isa. Ito, yung pinaka-guard niya. So, tungkapin nyo lang po ito ng anything tweezer or any kind na matulis po. So, ang ginagawa ko po dyan ay pinapasakan ko po dito sa pagitan ng inisingita ko po ng matulis na bagay tapos saka ko po inaangat. Ayan. Yan. Inaano ko lang po ng kuko, inaangat ko lang po ng kuko. So, ganon. So, ganon din po dito, no? Okay. Ganon din po ang technique na gagawin niyo. Papaikutin niyo po ito, tapos ito yung din kung tatanggalin. So, pause ko muna po yung video. Tatanggalin ko po muna ito. Ito. O, ayan, mga kaibigan, no? Natanggal na po natin. So, lahat po yan. So, ingatan nyo lang po yung pagtatanggal kasi isa po ito sa napakaselan pong tanggalin. Kasi kapag hindi po tama yung pagkakatanggal nyo at pinuwersa nyo pong iangat, itong pinaka-needle po niya sa gitna, pag yan po nahugot, automatic po papalitan nyo na po ng bago yung pinaka-rotor niya. Kasi mahirap na pong i-align siya. May experience na po kasi ako sa ganyan, kaya medyo nakabisado ko na po. So, kaya pag natanggal nyo na po lahat, okay, meron na po kayong palatandaan dito sa needle, sa dalawa.
So, pwede nyo na pong tanggalin po. Yan, okay. Yan, ganun po ito, no? So, makikita nyo po, madumi ito, no? Okay. So, lininisin po natin yan ng alcohol. Okay. Kasi yan, para medyo gumanda po yung, ano niya, yung ganda ng kulay niya, magpanumbalik po. Okay. So, yan. Then, ito, di pa rin po dyan nagtatapos. Okay. So, kailangan tanggalin nyo po itong likod. Pag tinanggal nyo po itong likod, mga kaibigan, ingatan nyo po ito. Kasi itong pinaka parang stick niya, tumatalsik po yan. Kasi may spring po yan doon sa loob eh. So, ang gagawin nyo, alalayan nyo po ito habang tinatanggal nyo po ito. Okay. Tanggalin nyo po muna ito. Ipaluwagan nyo muna po. Okay. Tanggalin nyo po muna sa pagkakaklit. Yan. Okay. So, yan. Sa tagiliran muna, tapos meron po yung isa dito sa gitna. Okay, may isa po yan sa gitna. Sa mga tagiliran, yan, tanggalin nyo muna. Luwagan nyo lang. Tapos yung gitna ho. Okay. Yan. So, gaya na nabanggit ko sa inyo, meron yung dalawa dito sa gitna. Yan, nakaangat na. So, pag nakaangat na siya, dahan-dahan lang po ito. Okay. Dahan-dahan lang muna ito. Tanggalin ninyo. Tapos, yung binabanggit ko po sa inyo kanina, na stick, ito po yun, no? Hawakan nyo po dito sa ilalim. Okay. So, dahan-dahan nyo pong ilabas yung pinaka-PCB at iangat pong ibabaw. Yan. Okay. Pag naiangat nyo na, okay, meron po itong yung ano, spring. Okay, yung spring. Yan. Yan yung spring, no? Meron siyang patusok dito. Guide. Okay, ingatan nyo lang po. Baka itong spring na ito biglang tumagsek, no? Mga kaibigan. So, mahirap po. Pagka nawalan kayo ng spring, mahirap yan. Okay, so ngayon natanggal na po natin. Tingnan natin yun dyan. Pwede na po natin palitan ng ilaw yan, no? Okay. Ang problema po ninyo, isa pang maselan po dito, itong pagtatanggal po ng LCD. Okay. Itong LCD po na ito, para matanggal nyo po ito, kailangan tanggalin nyo po itong hinang. Okay. Itong hinang na yan, lahat yan tatanggalin niyo, kaya napakaselan po niyan. Okay. Para matanggal nyo po yung hinang na yan, kailangan gumamit po kayo ng soldering iron at ng soldering pump. So, isa-isa nyo po tatanggalin yan, no? Kailangan medyo expert po kayo sa paghihina. Kundi, baka masira po yung inyong itong trace niya. Okay? So, yan. Kasi, bakit po natin kailangan tanggalin ito? Kasi meron po yung LED po nitong LCD nito, kulay orange. So, kailangan nyo rin pong palitan. At yung LED niya, nandun po sa pinakaloob. Hindi nyo po siya masusungkit, hindi nyo po siya mapapalitan nang hindi nyo po tinatanggal. So, okay, tatanggalin ko na po ito. So, i-post muna yung video kasi medyo it takes time bago matanggal. So, pag natanggal ko na po, okay, ibalik ko po ulit sa inyo. Mga kaibigan, ito po mga kaibigan, natanggal ko na po ito, no? Pero pagka tatanggalin nyo pa lang po siya, meron pong ipe-press kayo dito, itong dalawang ito. Kasi naka-clamp po yan dito sa dalawang tong butas eh. So para matanggal nyo po siya, kailangan i-press nyo po ito. So ngayon, medyo maselan na po yung pagtatanggal nito. Una, ang daming pin. Okay, make sure na lahat yung pin talagang wala nang nakakonektang hinang. Kasi pag kami nakakonektang hinang yan, baka mabalian kayo ng pin or kaya itong trace ninyo masira, maputol. So ayan. So pagbabalik naman po, wala naman po kayong magiging problema kasi nga po meron naman pong polarity yan. So itong kabilang side maraming pin, itong kabilang side po konting pin. So pokiyoki po yan, pokiyoki po tawagin namin yan. So hindi po kayo pwedeng magbaliktad. Hindi po pwedeng mabaliktad po siya ng kabit kasi hindi rin naman po siya papasok. So okay. Ito, ingatan po natin to. Tatabi ko muna ito kasi maselan yan. Okay. Gaya ng nabanggit ko. So ito po yung dalawang ilaw niya ito. Yan. Okay, ito yung dalawang ilaw niya sa LCD, papalitan natin. Then ito naman yung dalawang ilaw niya sa
RPM. Okay. Then ito naman yung tatlong ilaw niya sa kilometers. Then ito naman yung ilaw niya sa gas. Tapos ito po yung drive. Yung sinasabi ng ating customer. Papatan natin po yung drive niya. Saka yung hazard. Okay. So, balikan ko po kayo mamaya. Palitan ko lang po yung LED. Go. Ayan mga kaibigan, ito, tetesting na po natin yung mga kinabit nating ilaw. Okay, so mag-umpisa po tayo dito sa LCD. Ito po ay dating orange, ngayon ay, yun, white na po. Okay, white na. Oop, teka lang, pause ko muna at namatay yung ano. Go. Yan, tuloy na po natin mga kaibigan, no? Okay, so itong sa LCD, ulitin po natin. White, dalawa po yan, white. Tapos itong sa kilometers, white. Tapos ito, white. White, lalagyan po natin ng kulay mamaya yung cluster. Tapos itong RPM ay white, dalawa lang yan. White, yan, good, nagana naman po. Itong sa gas at saka sa temp ay white. Tapos ito po yung sa drive. Yung apat na LED po sa drive. So dapat po yan ice blue. Yung apat na yan. So itest po natin. Ito po yung unang gulong. Ayan, ice blue. Tapos ito yung pangalawang gulong. Yan, ice blue. Ito yung pangatlong gulong. Yan, ice blue. Ito yung pang-apat na gulong. Yan, ice blue. Ngayon, ito naman po yung sa hazard. Yung dalawa. Sa hazard. Ito po ay ice blue. Yan. At ito rin po ay ice blue. Yan. So, okay. Nagana na po lahat yan. So, okay na po. So, ngayon, ito pong kabuuan nito, doon po natin itetest sa sasakyan ng customer natin. Post ko muna po. Go. Ayan mga kaibigan, naikabit na po natin yung LCD niya. So, pareho lang naman po ito kung paano nyo po tinanggal. Ganun din po yung pagkabit niya. Yun nga lang, medyo maselan po, gaya po nabanggit ko, maselan po yung kanyang pin dito sa LCD. Kaya kaunting ingat lang po. So ngayon, yung nabanggit ko po kanina, ito po madumi na. Ayan o, yung mga dumikit na alikabok. So medyo hindi na po kaya niya ng kamay kasi na ano na po siya, nagigitan na po ng init. So kaya ang gagawin nyo, kuha lang po kayo ng alcohol. Okay, ayan o, natatanggal sa alcohol. Ayan o, kitang-kita. Yan, lilinisin nyo lang po ng alcohol yan. Okay. Yan. So ganyan. Okay, lilinisin nyo lang po ng alcohol. Tapos ganun din po itong kabila. Okay. So sige po, linisin ko po muna. Then pagkatapos po, pakita ko po sa inyo resulta. Post ko muna po ulit yung Go. ayan mga kaibigan, okay na po ito. So ito nalinis ko na rin po. Ito nalagyan na po natin ng kulay yung kanyang using high temp na film. So ayan na po yung kinalabasan, no. 0 to 4 kulay blue, 5 and 6 kulay pink. Maganda po yung pagka-pink niya, no. Okay. So ito namang 0 to 120 blue, then 140 to 200 ay pink. Then dito naman yung letter F at saka yung isang guhit niya ay blue. Same din dito sa letter C. Tapos yung H at saka yung E, letter pink po. Ayan, maganda. Maganda po kinalabasan. Okay, so ikabit na po natin ito mga kaibigan. Itong gauge, itong mismong board niya dito sa mismong sa pinaglalagay niya. No? So ang una natin gagawin ay ipapasok po muna natin itong stick. Okay, itong stick. So, ilalagay po muna natin itong stick dito. Yan. Tandaan nyo po itong pinaka-needle nito, yung bakal, yung spring. Dito, ilagay nyo muna dito sa tusok. Then, meron pong guide yan eh. Ayan o. Ikot-ikutin nyo lang yun, yung pumasok na o. Meron pong kuntil yan o, may guide yun. Okay, so ano po trabaho po na itong stick nito? Ito pong stick nito, ang trabaho niya pampaliwanag po dito sa ilaw. Ito po yung nagsisilbing liwanag niya. Kung gusto niyo bawasan yung liwanag, kung gusto niyo dagdagan, pihitin niyo lang po ito.
So ngayon, lagay na po natin ito. Make sure lang po na maayos yung pagkakalagay ninyo para hindi tumalsik yung needle or yung spring. So yan. Kung mapapansin nyo yan, parang medyo malikot pa siya kasi nga hindi pa po nakakabit yung itong nasa likod niya. Ito, yung cover niya sa likod. Kasi po ito, wala pong screw ito, walang screw. So more on clip lang siya. So kaya nagalaw-galaw yan. So para hindi siya gumalaw, ito po, itong cover niya. Yan po ang nagsisecure sa kanya. Kasi may mga clip po yan. Okay, so yan. Clip po natin. Yun, lumagtutok na. Then, yan. Make sure lang po na lahat naka-clip siya. Yan. Yan. Secured na po yan. Tapos, punasan lang po natin ito. Okay. Yan. Okay. Yan. 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 Ganda na. Okay. Docs. Tapos, kabit na po natin ito. Okay. So, pag kinabit natin yan, okay, tandaan lang po natin itong ito. Una natin ikabit yung pinaka-socket niya. Yung pinaka-lock. Yan. Locking mechanism niya. Okay. Yan. Okay, good. Okay. Yan. Pag naikabit nyo na po yung locking mechanism niya, sa kanya naman po ilagay itong needle. Itong needle po, itong isa, yung maliit dito sa kilometers, sa RPM, itong malaki dito sa kilometers. Itong pinakamaliit dito po sa dalawa, sa temperature at saka sa fuel. So, unahin muna natin po sa RPM. So, okay. So, iset natin siya sa 0, no? Okay. Set muna sa 0 bago saka natin siya ilubog. Yan. Okay. Yan. Set na sa 0 yan, no? Yan. So, pantay ba? Yan. Pantay naman. Okay. So, ito. Ganun din. Set lang to sa 0. Okay. Yan, sa kanya ilubog. Oh, hindi pantay. Ikot lang. Yan, pantay na. Okay na siya. Then, ikot lang siya. Ito, medyo hindi lang nakalubog. Yun. Okay. Oh, hindi siya pantay. Ikot lang natin. Yan. Okay na siya. Ito, medyo nag-offset lang ng konti. Ikot lang natin, tapos ipantay. Medyo mahirap lang mag-align ito, no? Pero pag na-align nyo ito, okay na po yan. Medyo parang trial and error lang siya. Yan, medyo konti pa. Hop, kulang. Kasi ang pinakamahirap dito yung nalaban kasi siya eh. Nalaban siya. Kailangan saktuhin niyo po yung paglaban niya. Saktuhin yung tumapat doon sa sa 0. Kasi kung hindi, babalik niyo ulit siya. Yan, tulad niya, no? Nabalik siya sa mababa sa 0. Yan, okay na. Sakto na. Ito, 0. Yan, sakto na. Ito, ganun din. Ito, tinandaan natin to, no? Okay. Doon sa lagyan natin ng guhit. Yan, okay, tapat na siya. Ito hindi siya pasaway. Okay, then ito ganun din. Okay, tapat lang natin siya. Yan, okay. Yan. Oh, bumababsit ng konti. Oh, parang ganun din kanina. Yan, sentro na. Yan, pagka sentro na, linisin niyo na po yung pinagpalatandaan niyo. Okay.
Okay. Para mawala yung marking. Ayan. Okay, linis lang ng konti. Nabot na tayo ng alas 12, no? Pero okay lang ho yan. Best effort naman po. So ito, linisin natin. Okay, kabit na natin to mga kaibigan. Yan, ito na po yung finish niya. Yan, okay na. Yan. Yan. Tapos ito, linisin lang natin to ng BS1. Loob at labas. Para mas makintab. Ayan. Para mas siya. Mas magandang tingnan. Ang bago po talaga siya. Ito actually dapat ito bukas na pa po gagawin. Pero kailangan na po natin maayos ngayon kasi po kailangan na po rin ng mga customer natin itong gauge nila. Hindi natin pwede patagalin. So nakakomit po tayo. So kailangan to pa rin po natin yan. Okay. So yan. Okay na po. Mga kaibigan. Ito natin ito. Ayan. Ito, isa-set ko lang ho ito dito sa pinakataas. Okay. Yan, ito sa pinakamababa. Yan, hindi po siya align, no? Pero kapag po yan pinaandar po ninyo, kusa pong mag-a-align yan. Kusa pong bababa yan, magka-calibrate yan. So, stay ko na lang po yan sa ganyang setup. Mag-a-align po yan kapag naikabit na. Okay. So, yan. Okay na po ito, mga kaibigan. So, pwede na pong ipaship bukas. So, yan. Sir Alex Masilog, salamat po sa inyong tiwala dito sa panel gauge ng Montero Sports na inyong pinabago yung LED. Okay, salamat po. Then, mga kaibigan, yung pong details ng aking paggawa ng gauge, doon po. Tingnan nyo po lang po doon sa aking description. So muli, magandang gabi at maraming salamat.